Hello guys! Welcome to another vlog. Another day, another vlog na naman. Today is July 29, Monday, at ilang araw na lang at magwa 1-year-old na ang anak namin. Kaya nakapag-decide ako na mag-i-vlog to or i-document para at least paglaki ng anak ko, makikita niya yung mga picture, yung maririnig niya yung mga voice ko, malalaman niya kung anong na-experience ko bago ko siya ipinanganak. Sa mga hindi nakakakilala sa akin, sa aming mag-asawa, itong baby namin na to is a precious baby talaga. Almost 8 years namin siyang inantay, pinagdasal, pinanata, pinangarap. At ngayong darating na August 1, 2024, 1-year-old na siya. Grabe, ang bilis lang talaga ng panahon, no? Biruin mo, parang kailan lang. Umiiyak ako habang nagdadasal, tinatanong ang Diyos, bakit hindi ako magkaanak or hindi kami magkaanak. Alam ko, 8 years, maiksi pa lang yan kumpara sa iba na 10 years, 15 years, nag-aantay pa rin silang magkaroon ng anak. Pero sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kasi kung para sa inyo talaga. 38 years old ako nung nalaman kong buntis ako. 39 ako nung pinanganak ko siya. Kaya kung ikaw ay nanonood nito at hindi ka pa nagkakaanak, huwag kang mawalan ng pag-asa. Magtiwala ka lang kay Lord. Hanggat hindi ka pa menopause at may matres ka pa naman, go lang, huwag mawalan ng pag-asa. Sa edad ko, marami din akong napagdaanan bago ko siya ilabas. Marami nagsasabi sa akin na swerte daw ako at mabait ang anak ko kasi hindi niya talaga ako pinahirapan. Simula nalaman ko na buntis ako, hindi talaga ako nahirapan. Never ko nalanasan yung mga morning sickness na mabibigat. Naduduwal ako, na sinisikmura, na laging gutom. Yun lang talaga yung naranasan ko. Pero saglit lang yun. Hindi ko nga din naranasan yung maghanap ng maasim katulad ng iba, yung mahilig sa mangga. Sabi ko nga sa asawa ko, bakit hindi ako naghahanap ng ganun at ng mga kakaibang prutas. Tapos nabanggit ko yun sa hobby ko, pinagtawanan lang ako. Dapat nga daw magpasalamat ako kasi wala talaga akong mabigat na nararamdaman. Na-question ko din yung tiyan ko kasi yung tiyan ko makinis siya. Hindi siya katulad ng iba na sobrang itim na yung puso, yung labas na yung puso. Sa akin kasi hindi. Tapos naghahanap pa ako ng sobrang mahabang linya negra. Meron akong linya negra, pero hindi siya ganun ka dark color. Hindi katulad ng nakikita ko sa iba. Yung sa akin, light lang. Sabi ko, bakit ganun? Parang ako, naku-curious. Baka may something na problem. Pero hindi naman daw kasi iba't iba naman daw kasi yung katawan ng tao. Paano mag-react yung pagiging buntis mo sa katawan mo. Kaya swerte ako na never ko naranasan yun. Ang naging problem ko, siguro mga 5 months, 4 months ako, na-diagnose ako ng high blood, tapos diabetic pa. Buti na lang, kahit paano hindi ako na insulin na nakontrol ko. Kaya kami noon, talagang pabalik-balik kami sa OB. Everyday, minomonitor ko yung BP ko at yung sugar ko. Tapos, nagme-maintenance na rin ako that time para bumaba yung BP ko. 5 months ako kung hindi ako nagkakamali. May time na sumasakit yung sa may baba ng tiyan ko, sa may puson. Sobrang sakit, pero hindi ako nagbi-bleed. Kaya ayun, parang inanuwan ako ng ubi ko na mag-bed rest ako. More pampakapit. Tapos isa pang problem, hindi ko maramdaman si baby. Kasi dapat pala mga 6 months, 7 months nararamdaman ko na siya hindi ko nararamdaman. Kaya nga yung asawa ko napabili pa ng Doppler, parang yung monitoring ng heartbeat ni baby. Hanggang sa dumating na yung 8 months ko. More than 8 months na ako noon, sa sakit-sakit na yung tiyan ko. Nag-iisa lang ako sa bahay, yung asawa ko nagwo-work pa.
July 30 yon. Then, in-update namin si OB. Kaya pinapunta kami doon ng July 31. Bago kami pumunta kay OB, hapon pa naman yung schedule namin doon. Nagkaroon kami ng combo ng asawa ko. Napagdesisyonan namin na ilalabas ko na si baby. Kasi napapaisip na rin ako, siya rin naman, kasi nga hindi ko nararamdaman si baby. Pangalawa, medyo sasakit-sakit na rin naman yung tiyan ko. Baka mamaya may something na problema kay baby. Total naman, complete na siya at pwede nang ilabas, kaya go na. Pagdating namin kay OB, ayun, chinek ako, chinek si baby, okay naman, meron naman siyang heartbeat. Tapos, inaiya ko, nasa 4 cm pa lang ako. Tinanong kami ng OB kung anong plano namin. Tapos ayun, sinabi namin na sige na po, ipapalabas na namin. Dahil 4 cm pa lang nga ako, ayun, pina-induce namin si baby nung araw na 7 PM dinala ko sa OR and then in-injectan ako ng pampahilab. Nung tumalab na sa akin, grabe, sobrang sakit. Parang mababali yung likod ko. Talagang susuko ako sa sakit. Buti na lang pwede sa OR ang asawa ko, kaya siya yung nagpapaalala sa akin na matagal namin inantay to. Nakalimutan ko yung 8 years na pag-aantay ko sa babing to. Inaiulit ako, 8 centimeters na, kaya dinala na ako sa delivery room. Nung nagsimula na, mga ilang area ko, tinaasan na ako ng BP. Sa dami kong iri nung time na yun, kung talagang palabas na si baby, lalabas siya. Tama naman daw yung pag-iri ko at saka nakakapana niya yung ulo ni baby that time. Kaya lang talagang ayaw niyang tumuloy bumaba. Hanggang sa sinabi ng nurse na tumataas yung BP ko, yun, tinurukan ako ng pambababa. Pero wala, ayaw pa rin. Pataas pa rin ng pataas yung BP ko. Then, sinilip ako ni OB. Pag tingin niya sa akin, namumula na yung mata ko. Kaya yun, isinabi na niya sa akin na, Catherine, kailangan na natin i-emergency CS. Kesa mag 50-50 pa daw ako. Mas delikado sa akin at kay baby. Pumunta muna siya sa asawa ko para i-update siya sa nangyayari sa akin. Talagang ang prefer kong ilabas si baby is normal kasi gusto ko maranasan talaga yung panganganak ng normal. Kaya lang ito nga na emergency CS ako. Yung to OB, may nakaprepare siyang doktor na nakausap na para if ever na may mangyaring ganito nga. Kaya yung pinakang anesthesiologist ko ay tinawagan pa. Meaning, on the way pa lang siya. Buti na lang talaga, mabait yung OB ko. Hindi niya talaga ako iniwan hanggang sa dumating yung isa pang doktor. While waiting, hirap na hirap pa rin ako. Nung dumating naman, ayun, tinurukan na din naman ako. According sa mga nasi-CS na nanay na, ang pinakamasakit daw ay yung turukan ka sa likod. Sa sitwasyon ko na ang tagal ko nag-labor, grabe, hindi ko na naramdaman yung sakit na yun. Basta nilamig ako, then pagkagising ko, andyan na si baby. Nasa dibdib ko na, tapos pinadede na nila sa akin. After noon, nanginginig ako. Nagtataka ako, nandoon pa yung doctor na anesthesiologist. Sabi ko, bakit po ko nanginginig? Normal daw yan. Binabantayan niya ako. Sobrang panginginig ko, as in sobrang panginginig. Nung time na yun, nagpe-pray lang ako na malampasan ko yun. Kasi syempre gusto ko pa mabuhay para sa anak ko. Then, dinala ko sa recovery room. After noon, dun na sa mismong room ko. Nag-aantay yung asawa ko doon at si baby sa akin. Nalaman ko, kaya pala hindi bumababa si baby noon is pumulupot na yung cord niya. Humaharang ba? Tapos, bukod doon, si baby, muntik nang makakain ng poops. Siguro na-stress na din siya sa loob ko. Buti na lang, sabi ng pedya, nakuha naman nila, nasak naman nila yung mga poops na yun. Hindi rin pala si baby agad-agad umiyak. Natakot din sila. Mga ilang minuto din bago nila napaiyak si baby. At ang punong abala sa pag-aalaga sa akin at kay baby, ang asawa ko kasi hindi pa ako masyadong makakilos nung time na yun.
Kinabukasan naman, nakapaglakad-lakad na ako. Tumagal lang kami sa hospital kasi inaobserbahan pa yung BP ko. Gusto ng OB ko na control na yung BP ko bago ako palabasin. 6 days din kami sa hospital. After nun, ayun, umuwi na kami. Mabilis naman ako nakarecover. Pag uwi nga namin, nakapaglaban na ako ng mga damit ni baby. O siya, dito ko natatapusin ang video na ito. Salamat sa panonood. Nakarating ka sa dulo. See you on my next video. Bye-bye!